made of moonlight and teeth. She would roam in the woods. Isang pastor ng kulto ang makikita sa isang liblib na kagubatan bilang kanilang tahanan kasama ang kanyang mga asawa at mga anak na babae. Ngunit paano kung ang isa sa kanyang anak ay nagsimulang questionin ang kanyang mga itinuturo? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Other Lamb na ipinalabas noong 2019. Sa simula ng pelikula, isang babaeng nakasuot ng puting roba ang mahinahong sumisid sa madilim at tahimik na tubig. Sa isang liblib na lugar naman, si Sela at ang kanyang kapatid na si Tamar ay nanonood sa talon nang biglang ginulat ni Sela si Tamar. Ang mga kabataang babae ay umalis na tumatawa at tumawid sa bulubunduking lupain patungo sa isang kumpol ng mga kahoy na kubo na tinatawag nilang tahanan. Doon, ang ibang mga babae na nagtuturingan bilang magkakapatid ay nagtatrabaho ng mga gawaing bahay habang kumakanta ng mapayapa. Ang mga babae ay naghahanda ng mga pagkain at nagbabantay sa sambahayan. Lahat sila ay sumasamba sa nag-iisang lalaki, ang pinuno ng grupo, isang manyakis na pastor. Sa hapunan, ang mga anak na babae ay nakasuot ng kulay asul na damit na nakalinya sa isang gilid ng mesa, habang ang mga spiritual wives naman ay nakasuot ng pula at nakaupo sa harap ng mga anak na babae. Nang matapos kumain ng pastor, pumili siya ng isa sa kanyang mga spiritual wives upang paglabasan ng init ng kanyang katawan. Bawat gabi, ang mga anak na babae ay natutulog ng hiwalay sa kanilang mga ina at nananalangin sa pastor bilang kanilang Diyos. Kinaumagahan, nagbigay ng sermon ang pastor sa mga kababaihan. Ipinaalala niya sa kanila ang kanilang kalagayan at kung paano niya isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lahat. Kailangan nilang magbihis ng puting damit. Hinahangaan siya ng mga babae habang nagsasalita siya, ngunit si Sela ay tila abala sa sarili niyang mga iniisip. Pagkatapos ay isinawsaw ng pastor ang kanyang mga daliri sa dugo ng tupa at ipinahid ito sa mukha ng mga babaeng patuloy na pumupuri sa kanya. Ang ilan sa mga babae ay umiiyak sa tuwa at nagpapasalamat sa pagpapala ng kanilang pastor. Pagkaraan ng ilang sandali, naiwan ng magkapatid na sina Sela at Tamar sa gubat. Nakita ni Sela ang pastor mula sa malayo at hiniling niya kay Tamar na umuwi na sa kanilang kubo, kaya naiwan si Sela na mag-isa. Habang naglalakad na magkasama sina pastor at Sela, ay binanggit ng pastor na hindi siya nakikinig na kanyang sermon kanina at nagsimulang umiwas naman si Sela. Saka siyang ngumiti nang mapagtantong tinutukso lang siya ng pastor. Pinupuri ang kanyang kagandahan habang pinapasadahan ng daliri nito ang kanyang nakalugay na buhok. Hiniling ni Sela sa kanya na magkwento tungkol sa kanyang ina, ngunit tumanggi ang pastor. Sa halip ay tumungo ito upang halikan siya, ngunit pinipigilan nito ang kanyang sarili. Sinabihan siya nito na ipatirintas muli sa kanyang mga spiritual wives ang kanyang buhok. Pagkatapos ay umalis na si pastor. Naiwang mag-isa, pinapahalagahan ni Sela ang sandali na kanilang pagkikita sa paniniwalang malapit na siyang maging asawa nito. Pabalik sa kubo, sina Sela at Tabitha ay nag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Ibinahagi ni Eliza, isa sa mga asawa, ang kanyang karanasan sa pastor kagabi. Nagsiselo si Sela dito dahil bago lamang si Eliza sa grupo at halos kasing edad niya, pero inasawa na siya ng kanilang manyakis na pastor. Nagsimulang makipag-away si Tabitha kay Sela dahil sa pagsasalita niya ng masama tungkol sa mga spiritual wives ng pastor. Pumasok ang ina ni Tabitha at inayos ang kanilang pagtatalo. Saka nito inutusan si Sela na dalhin ang natitirang pagkain sa kubo kung saan nakatira ang marumi at makasalanang mga babae.
Sa kubo, nakahiga ang isang dalaga na walang malay dahil siya ay marumi dahil sa kanyang regla. Ang isa pang babaeng si Sarah ay lumabas mula sa dilim na naglalantad sa kanyang katawan na nababalot ng mga galos. Nagulat si Sarah sa dami ng natirang pagkain, ngunit pinaalalahanan siya ni Sela na kailangan niyang kumain para maging malinis ulit. Naniniwala si Sela na ang mga babaeng ipinadala sa kubo na malayo sa kanila ay dapat magsisi at maparusahan tulad ng kanyang walang malay na kapatid na may regla. Ayon sa pastor, ang kanilang pinagdadaanan ay parusa sa kasalanan ni Eva, ngunit binalaan ni Sarah si Sela na maging handa pagdating ng kanyang panahon dahil hindi na ito magiging espesyal sa paningin ng kanilang pastor. Halatang nabalisa si Sela sa sinabi ni Sarah. Sa labas, sinisipa ni Sela ang mga bato para ilabas ang kanyang pagkainis. Kinagabihan, pinahiga ni Adriel ang kanyang anak na si Lily sa silid nito at nais ng bata na makarinig ng isang kwento. Ngunit pinaalalahanan siya ni Adriel na ang kanilang pastor lamang ang maaaring magkwento sa kanila. Habang ang lahat ay natutulog, si Sela ay nakakaranas ng hindi magandang obsesyon sa kanilang pastor. Mula sa bintana ng kanyang kubo, tinitignan ng pastor si Sela nang biglang sumulpot si Eloise. Parehong matamang nakatingin kay Sela ang dalawa habang inilalagay ng pastor ang kanyang mga daliri sa bibig ni Eloise. Kinabukasan, habang pinapaliguan ng mga batang asawa ang pastor, pinaliliguan din ng matatandang asawa ang kanilang mga anak na babae. Inutusan ng pastor si Sela na bantayan ng mga tupa na manganganak. Sa kabila ng tagubili na sinabi sa kanya, hindi pa rin alam ni Sela kung ano ang dapat gawin. Sa gitna ng tanawin, si Sela ay naiwang mag-isa kasama ng kawan ng mga tupa. Habang naghihintay na manganak ang isang buntis na tupa, siya ay nakatulog. Nang magising siya, natuklasan niya ang isang tupa na namatay at may bagong panganak na tupa. Naputol ang kanyang pag-iisip nang malaman niyang dinatna na siya ng kanyang regla. Kinagabihan, nagtago si Sela sa isa sa mga kubo upang tignan kung may natitira pang dugo sa kanyang regla. Nang makita ang dugo, pinunasan niya ang sarili gamit ang kanyang lana at sumigaw sa pagkainis. Nang makabalik na siya sa kanyang kubo, sinabi ni Sela kay Tamar na isang ligaw na aso ang nanakit sa isa sa mga tupa. Ngunit sa kanyang isip, nakita niya ang kanyang sarili na kinakatay ang tupa. Nang malaman ng mga pastoral wives na ang tupa ay namatay, dinala nila ito sa kapilya at pinatawad ito ng pastor. Gayunpaman, si Sela ay nagdadalamhati sa nangyari sa paniniwalang ang kanyang sarili ay marumi. Isang gabi, nang ang lahat ay tulog na, narinig ni Sela ang isang pulis na nagsasabi sa kanilang pastor na dapat silang umalis sa kagubatan, kung hindi ay aarestuhin nila siya. Kinabukasan, ipinaalam ng pastor na dapat silang lahat ay maghanap na ng bagong tahanan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, kaya ang mga babae ay tumakbo upang tulungan siya. Nanatili sa kanyang kinatatayuan ang nalilitong si Sela. Pagkatapos ay ngumiti at tumatawa ang pastor kasama ang mga babaeng umaakay sa kanya sa kanilang mga balikat. Inaasahan ng lahat ang paglalakbay sa kanilang bagong tahanan, ngunit nananatiling nalilito pa rin si Sela. Nang maglaon, natagpuan ng pastor si Sela na nag-iisa sa kagubatan. Nalulungkot siya na iiwan na nila ang kanilang tahanan, ngunit sinabihan siya ng pastor na maging matatag alang-alang sa kanyang mga nakababatang kapatid na babae. Bago nilisan ang kanilang bahay, umawit ang mga babae ng isang kanta ng pamamaalam sa lupang kanilang pinanggalingan. Naglakad ang grupo dala ang kanilang mga damit at pinangungunahan ang kawan ng mga tupa. Naglalakad sila, humihinto paminsan-minsan upang magpahinga at kumain. Sa daan, may nadatnan silang mga abandonadong bahay.
Tinanong ni Sela ang pastor kung bakit hindi sila maaaring manirahan sa isa sa mga ito. Ngunit sumagot ang pastor na ang lugar ay nilikha ng malulungkot na mga tao. Nagpahinga silang muli at sa kabila ng siga ng apoy ay nakita ni Sela ang isang tolda sa kanyang harapan kung saan nakita niyang niyakap muli ng pastor si Eloise. Nang gabing iyon ay bumalik si Sela sa abandonadong bahay at tumitig sa isang nakasabit na paintings. Nang tumalikod siya, ay nagulat siya nang makita si Eloise na nakangiti sa kanya. Gayunpaman, nawala ang ngiti nito nang ipakita niya ang kanyang sugatang leeg kay Sela. Kinabukasan, sumigaw si Tabitha dahil hindi na maitago ni Sela ang mga mansa ng dugo ng kanyang rekla. Dahilan, kaya sa huling linya siya kasama si Sarah na kanyang diniscriminate ilang araw ang nakalipas. Samantala, nagsimulang umihip ang malakas na hangin at muli silang nagpahinga sa isang makulimlim na lugar. Ang mga pastoral wives ay nananabik na tumingin sa pastor na nakayakap sa kanyang 2 anak na babae at naisip kung gaano sila kagaling sa pastor. Sinabi ng batang asawa na hindi na interesado sa kanila ang pastor dahil matatanda na sila, kung saan sinampal siya dahil sa sinabi niyang ito. Kasabay nito, tinanong ni Sela si Sarah tungkol sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Sarah na ang kanyang ina ay hindi namatay sa panganganak at nagmula sa isang impeksyon, ngunit ang pastor ay tumanggi na humingi ng medikal na tulong na humantong sa kanyang kamatayan. Sa panahon ng nakakapagod na paglalakbay, sinimula ni Sela na tanungin ang kaparusahan ng pastor. Nang makita niya ang isang kotse na nagmamaneho sa kalsada, ini-imagine niya ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong dalagita. Nang gabing iyon, nang mapansin ng pastor ang pagiging malapit ni Sela at Sarah, ay sinamantala nito ang kahinaan ni Sarah dahil may pagnanasa ito sa kanya, kaya ginugol nila ang gabing magkasama habang natutulog ang lahat. Kinabukasan, ang mga pastoral wives ay muling pinayagang maglakad kasama ang iba. Humingi ng paumanhin ang pastor kay Sela sa pagpapasabay dito kasama si Sarah na sa tingin niya ay sira na. Sa panahong ito, si Adriel ay nakakaranas ng panghihilap ng tiyan dahil sa nakakapagod na paglalakad. Nagsisiksikan sa takot ang mga anak na babae habang nakikinig sa mga sigaw ni Adriel. Tinulungan siya ng ibang mga pastoral wives sa kanyang panganganak, ngunit sa kasamaang palad ay namatay pa rin siya. Sa panahon ng libing, sa pilitang hinihila ng pastor ang bunsong anak na babae palayo sa kanyang namatay na ina. Sinisisi ni Sarah ang pastor sa kanyang pagkamatay at tinawag pa siya sa pangalang Michael. Sinunog ng pastor ang katawan ni Adriel habang ang iba ay umaawit ng isang awiting pamamaalam para sa kanya. Makikitang muli ang galit na si Sela sa harap ng nasusunog na bangkay ni Adriel. Kinabukasan, napansin ni Sela na hindi sila sinusundan ni Sarah. Sinabi ni Sarah kay Sela na aalis siya kasama ang sanggol. Sinabi sa kanila ni Michael na ang sanggol ay dapat itago dahil hindi ito ipinanganak ng tama at ang sanggol ay isang lalaki. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang naiinip na si Tamar ay nagtanong sa kanilang pastor kung kailan sila makakarating sa sinasabi nitong kanilang magiging tahanan. Naramdaman ni Tamar na sila ay patungo sa maling direksyon na ikinagalit ng pastor at sinaktan niya si Tamar. Pagkatapos ng ilang suntok sa ulo ay kinaladkad ng pastor si Tamar at inutusang akayin sila sa daan sa halip na siya. Walang magawa ang ibang mga kababaihan dahil takot din silang masaktan. Galit na pinapanood ni Sela ang mga eksenang iyon. Nang maglaon, idineklara ng pastor na ang lambak na may magandang lawa ang kanilang bagong tahanan. Niyanig ng paglalakbay ang pananampalataya ng mga kababaihan, ngunit binautismuhan silang lahat ng pastor upang linisin sila at pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa kanila.
Sinabi sa kanila ng unang babae na nabautismahan na gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit nang si Sela na ang sumunod, pinanatili siya ng mas matagal sa ilalim ng tubig kaysa sa iba. Habang nasa ilalim ng tubig, naiisip ni Sela ang kanyang sarili na nalulunod sa tubig na nakasuot ng puting damit. Naaalala niya ang lahat ng kanyang galit bago siya hilahin ng pastor pabalik sa ibabaw. Kinagabihan, tinawag ni pastor si Sela sa kanyang tolda, ngunit sinabihan siya ni Tamar na huwag pumunta. Kinamumuhian nilang lahat ang pastor sa pag-iwan sa kanyang buntis na asawa. Ngunit nagpunta pa din si Sela dahil alam niyang dapat siyang sumunod sa utos nito. Sa tolda, sinabihan siya ng pastor na tanggalin ang kanyang tirintas at pinuri ang kanyang angking kagandahan dahil kamukha di umano niya ang kanyang ina. Inangkin siya nito at inilagay ng pastor ang kanyang dalawang daliri sa bibig niya para hindi siya makasigaw. Nang matapos sila ay nanatiling tahimik si Sela na nakatingala at sinusubukang malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Nagsimulang muli ang kanyang kakaibang mga pangitain habang nag-aalab ang kanyang galit sa kanyang puso. Napapanaginipan niya ang kanyang mga kapatid na babae na pinapatay ang pastor. Nang gabing iyon, nilabag ni Sela ang sarili niyang mga alituntunin sa pamamagitan ng paglalahad ng kwentong nalaman niya kay Sarah na parang sinusubukang gisingin ang kanilang isipan at higit pa ang nararapat sa kanila. Ang mga anak na babae ay nagising kinabukasan at nakita nilang nawawala ang mga pastoral wives. Nagpunta sila sa lawa at nakita nila ang pastor na nakaluhod sa gitna ng mga damit ng kanyang mga asawa. Gumawa ng kwento ang pastor tungkol sa kung paano tinangay ng ilog ang mga pastoral wives at sinabi nito na sila ay mabubuhay magpakailanman. Habang nagdadalamhati ang mga anak sa pagkawala ng kanilang mga ina, sinabi ng pastor sa kanyang mga anak na babae na dapat nilang palitan ang papel ng kanyang mga asawa. Una niyang hiniling kay Sela na pakasalan siya at ipinangako sa kanya ang lahat ng kanyang biyaya. Gayunpaman, ang nagagalit na si Sela ay tumanggi sa kanyang kagustuhan at sinabi na hindi siya ang kanilang pastor. Natigilan ng pastor sa sinabi ng kanyang paboritong anak kaya sinampal niya ito. Nang maisip ni Sela kung ano ang ginawa ng pastor sa kanyang mga pastoral wives, ay ginantihan din niya ito ng mas malakas na sampal. Maya-maya lamang ay dumating ang mga pulis sa lugar kung saan naanod ang mga labi ng pastoral wives. Sinundan nila ang daan at natuklasan nila ang mga guhit ng pastor at katibayan na ang mga tao ay dating nakatira doon. Pagkatapos ay natagpuan nila ang pastor na nakabitin sa isang puno na tila patay na. Siya ay nilagyan ng sungay ng lalaking tupa sa kanyang ulo na nagpapahiwatig lamang na siya ay isang demonyo. Sa huling eksena, ang mga anak na babae ay nakatayo sa harapan ng isang talon at si Sela naman ay nakatayo sa kanilang harapan at may hawak na isang duguang tupa sa kanyang mga bisig.